Ikalimang araw matapos ang araw ng inakala nilang araw ng pagkamatay ni Shirone. Dahil sa nakaraang trahedya, nagpa siya ang mga guro na makipagsapalaran at ipagpaliban muna ang lahat ng mga countermeasure. Subalit, hindi ito sinang-ayunan ng mga estudyante. Hindi maganda ang naramdaman ng mga estudyante dahil iniisip nila na pinagtaksilan sila ng headmaster na lubos nilang pinagkatiwalaan. Kaya naman, ang mga miyembro ng Student Council ay nagsagawa ng pagpupulong para pag-usapan ang naging desisyon ng mga guro. Lahat ng nangyari ay nabuo dahil sa pagkakamali na ginawa ng headmaster. 40 taon na ang nakalilipas at nagbibigay sila ng dahilan dahil sinasabi nila na buhay pa rin si Shirone. At saka isa pa, ang mga dapat na parusa sa headmaster, pati na din ang libing ni Shirone ay ipinagpaliban nila. Ang ibig sabihin lamang noon, ayaw nilang tanggapin ang mga responsibilidad, sabi ng isang estudyante. Ang Student Council ay naririto upang panghimasukan ang usaping ito, sabi ng President ng Student Council na si Amira. Nagsigawan ang ibang mga estudyante, at ayon sa kanila, kinakailangang maparusahan ang headmaster dahil sa mga nangyari. Sandali, hindi ninyo naiintindihan. Ako si Cheryl na nagmula sa ikalimang antas. Inaakala ba talaga ninyo na patay na si Shirone? Hindi totoo iyon. Hindi na tumitibok ang puso ni Shirone, pero, hindi pa naaagnas ang kanyang katawan. Ang mga guro ay gumawa ng desisyon batay sa kanilang hinala, sabi naman ni Cheryl. Totoo ba iyang mga sinabi mo, Cheryl? Kung ganoon, bakit hindi tumitibok ang puso ni Shirone? Maaari bang sabihin mo sa amin ang lahat ng iyong mga nalalaman? Tanong ni Amira kay Cheryl. Ang dahilan ay dahil ang nangyari kay Shirone ay resulta lamang ng paggamit niya ng immortal function. Ang immortal function ay isang konsepto na hindi direktang nakakaapekto sa buhay ng isang tao at ito ay tinalakay na sa Ivory Tower, sagot ni Cheryl. Ngunit, ang ibang mga estudyante ay hindi alam ang tungkol sa immortal function. Kaya naman, sila ay medyo naguluhan dahil ayon sa mga ito ay isang hindi kilalang paksa. Ayon kay Cheryl, kahit na ito ay isang hindi kilalang paksa, ito ang pangalawang katangian para sa mga intelihenteng salamangkero na gumawa ng isang desisyon pagkatapos mag-isip tungkol sa bagay ng maraming beses. Ngunit, sila ay hindi mga salamangkero, sila ay mga ordinaryong estudyante pa lamang. Kaya naman, ang mga baguhang estudyante na nasa mababang antas pa lamang ang makakakilala ng mga bagay na kanilang nakikita at nadarama. Ang mga estudyante naman na nasa mataas na antas ay hindi sasang-ayon dahil sa ang mga ito ay mayroong nararamdamang galit sa headmaster. Kaya naman, ang mga ito ay walang panahon para mag-isip ng mga katwiran. At nang dahil dito, ang headmaster ay maaaring maparusahan at si Shirone naman ay ililibing na ng tuluyan. Sandali, ako si Mark. Ako ay nasa ikapitong antas. Ang karangalan ng eskwelahan ay nagmula sa karangalan ng mga estudyante nito. Kapag kumalat ang mga balita na ang mga guro dito sa Magic Academy ay hindi mapagkakatiwalaan, at nawala din ang tiwala nila sa ating lahat, siguradong ang mga estudyanteng mag-aaral dito ay magiging kaunti na lamang. Gayunpaman, alam naman natin na ang taong tumulong sa atin ay nagpakita kung ano talaga ang isang tunay na salamangkero. At saka isa pa, siya ang taong nagpakita sa atin ng pagmamahal simula noong tayo ay mga bata pa. Kahit na nakagawa ng pagkakamali ang headmaster sa kanyang nakaraan, sa aking palagay, hindi na natin kailangang magkaroon ng pag-aalsa para sa guro na lubos nating iginagalang, paliwanag ni Mark. Si Cheryl naman ay sobrang natuwa sa ginawa ni Mark. Ayon kasi kay Cheryl, kung hindi nila madadaan sa katwiran, kinakailangan nilang gamitin ang emosyon ng bawat isa. Si Amira naman ay biglang napaisip. Ayon naman sa kanya, kung gagawin nila ang botohan, siguradong ang magiging resulta nito ay 5 laban sa 5. Naisip din niya na siguradong wala siyang maaasahan sa mga baguhang estudyante dahil sasang-ayon lahat ang mga ito na ituloy ang pagpoprotesta. Kaya naman, sa pagkakataong iyon,
Nasisiguro niya na mababalewala lamang ang ginawa nilang botohan at hindi mapaparusahan ang headmaster pati na din si Shirone. Sandali, ako naman si Ardino Fermi na nagmula sa unang antas. Kayong lahat, nalilimutan na ba ninyo kung ano ang pinaka-importante? Utang nating lahat ang ating buhay kay Shirone. Meron ba sa inyong hindi naging malungkot tungkol sa kanyang ginawang pagsasakripisyo? Para lamang tayo ay mabuhay, isinaalang-alang niya ang kanyang buhay. At nang dahil doon, hindi natin dapat tayo humantong pa sa pagpoprotesta. Para sa ating naging tagapagligtas, dapat tayong lumaban upang parangalan ang buhay at kaluluwa ni Shirone, paliwanag ni Fermi. Parangalan ang kanyang kaluluwa. Bakit? Hindi pa naman patay si Shirone, isang malakas na sigaw na nagmula kay Cheryl. Talaga ba? Ang katawan ni Shirone ay puno lamang ng mga preservatives kaya hindi pa ito naaagnas. Kung talagang siya ay buhay pa, bakit hanggang ngayon ay wala pa din siyang malay? Tanong ni Fermi. Totoo ba iyang mga sinabi mo, Fermi? Cheryl, alam mo ba ang tungkol doon? Totoo bang puno ng preservatives ang katawan ni Shirone? Sabihin mo sa amin ang katotohanan, sabi muli ni Amira. Hindi na tuluyan pang nakapagsalita si Cheryl at sa halip ay humingi na lamang siya ng tawad para kay Amy. Matapos ang naging botohan, marami ang hindi sang-ayon sa naging desisyon ng mga guro para sa headmaster at kay Shirone. Matapos ang ilang araw, maraming estudyante ang nagtipon upang gumawa na pag-aalsa laban sa headmaster at kay Shirone. Ayon sa mga ito, kinakailangan daw na magbitiw ang headmaster at parusahan ito. Sinasabi din ng mga ito na kailangan nang ituloy ang libing ni Shirone. Anong gagawin natin? Napakarami nila, sabi ni Amy. Wala na tayong natitirang oras. Siguro ay nalaman na nila na gumagamit tayo ng salamangka na nakalikha ng lugar na maaaring pabagalin ang oras, sagot ng headmaster. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Tulad ng kung paano ang mga bagay na nilikha ng mga tao ay nagsasagawa ng mga saloobin at anyo ng mga tao, ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay kahawig ng Diyos. Kaya naman, kahawig mo din ang Diyos, Shirone. Maari ka bang bumuo ng mundo na kasama ako, sabi muli ng babae kay Shirone. Pasensya ka na. Hindi ba masyadong mabilis? Hindi ako ang klase ng tao na para sa iyo, sagot ni Shirone. Hahaha, wala kang dapat ikahiya, ang lugar na ito ay hindi ang iyong mundo, sabi muli ng babae kay Shirone. Pagkatapos, ang babae ay gumamit ng salamangka para lumikha ng kasuotan para kay Shirone. Ang iyong katawan ay naroon pa din sa iyong mundo, pagpapatuloy ng babae. Kung ganoon, alam ko na, nasa kabilang buhay na ako, sabi naman ni Shirone. Hindi. Nagkakamali ka. Ang lugar na ito ay isa pang lugar kung saan ka nakatira at ito ay ang tinatawag na spot. Ang spot ay isang dimensyon na kung saan walang anumang kabuuan, linya at karayagan. Sa labas nito, para bang walang distansya. Ngunit sa katotohanan, ito ay walang hanggan, sabi muli ng babae. May distansya sa pagitan ng aking mga braso. Sa madaling salita, mayroong tatlong dimensional na mundo sa loob ng spot, sabi muli ni Shirone. Tama ka. Ang iyong pananaw ay katangi-tangi. Iyan ang diwa ng space-time. Ito ay isang mundo na mukhang isang tuldok mula sa malayo. Kung titingnan mo ito ng malapitan, makikita mo na ito ay isang walang katapusang mundo. At ang Diyos ang lumikha ng mundong ito, sabi muli ng babae. Hindi na ba ako makakabalik? Tanong ni Shirone. Hindi. Hindi mo kaya. Hindi ka pa. Ba sumusuko sa buhay mo, sagot ng babae. Hindi. Hindi ganoon ang ibig kong sabihin. Alam ko naman iyon. Maaari ba akong magtanong muli sa iyo? Bakit ka nagsisinungaling? Tanong ni Shirone. Hindi agad nakapagsalita ang babae dahil nagulat siya sa sinabi sa kanya ni Shirone. Hindi. Hindi magagawa ng mga Diyos na magsinungaling. Walang dahilan para ako ay magsinungaling sa iyo. Kung ipapaliwanag ko ito, hindi ito umiiral, sabi muli ng babae. Nagsisinungaling ka na naman.
Isa ka ba talagang Diyos? Tanong muli ni Shirone. Tila may hindi pagkakaunawaan dahil sa ating mga kahulugan ng kung ano ang naiiba sa Diyos. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang Diyos, sagot ng babae. Mundo na tinatawag na spot. Ang lahat ay namumuhay ng maayos at masagana. Katulad nga ng nakikita mo, ang mundong ito ay isang replika lamang. Gayunpaman, kaya kung ilipat ng ibang pwesto ang magsasaka na iyon, sabi ng babae kay Shirone. Nang mga sandaling iyon, ang mundong kinaroroonan ni Shirone at ng babae ay ang mismong lugar na nasa loob ng spot. Unti-unting ipinasok ng babae ang kanyang darili sa loob ng spot at kinuha nito ang isang magsasaka at inilipat niya ito ng pwesto. Ang katotohanan na nagbago ang espasyo, nangangahulugan lamang na nagbago din ang oras. Ibig sabihin, ang espasyo at ang oras ay iisa. Ito ay katulad ng umiiral sa iyong mundo. Sa chess, sa iyong mundo, kapag naglipat ka ng isang knight, ang unit ng oras ay mababago. Maaari kang magmanipula ng isang antas na mas maliit na oras ng espasyo na tinatawag na chess. Ang Diyos ay hindi isang taong hindi ka panipaniwala at kahanga-hanga tulad ng pinaniniwalaan mo. Ang mga ito ay isang taga-disenyo lamang na may kakayahang lumikha ng isang sukat na isang antas na mas mababa kaysa sa mayroon sila. Ngunit, iniisip ng kanilang mga nilikha na ang Diyos ay isang ganap na tao. At dahil mayroon silang isang kapangyarihan na hindi nila maiintindihan ang paggamit, at ang Diyos ay may kakayahang manipulahin ang mga ito nang hindi nalalaman. Hindi alam ng magsasaka na ito kung paano siya nakalipat. At saka, hindi din niya alam na ang mundong kanyang kinaroroonan ay isang replika lamang. Ngunit, mayroong isang paraan para malaman niya ito, sabi muli ng babae. Ang paraan ba na sinasabi mo ay ang immortal function, seryosong sabi naman ni Shirone sa babae. Tama ka, ito ay ang immortal function. Ang immortal function ay isang pakiramdam na nagtatapos sa buong mundo. Ang mundo ng magsasaka ay ito pa ding mundo sa loob ng spot. Hindi niya makikilala ang pag-iral mula sa isang mas mataas na dimensyon. Naiintindihan mo na ba ngayon, Shirone? Dinala kita dito sa espesyal na lugar na ito dahil nagawa mong buksan ang immortal function, sabi muli ng babae. Ano ba talagang gusto mo sa akin? Bakit mo ako dinala sa lugar na ito? Seryosong tanong muli ni Shirone. Ang dahilan ay dahil nais kong manatili ka sa space-time na aking nilikha at upang makabuong muli ng isang panibagong space-time at sa loob nito, ay isa pa ulit space-time at paulit-ulit pa. Kapag kasi paulit-ulit tayong gumawa nito, siguradong ito ay magiging isang perpektong daigdig at ito ay matatawag na space-time matrix, sagot ng babae. Hindi ko maaaring gawin ang mga nais mong mangyari dahil hindi ito ang aking mundo, sabi muli ni Shirone. Bakit naman? Sigurado akong wala kang dahilan o katwiran upang tumanggi. Hindi mo ba nais ang mga iniaalok ko sa iyo? Tanong muli ng babae. Hindi naman masama ang iyong alok. Sa palagay ko, ang pagiging isang Diyos sa isang bagong mundo ay mahusay, at ang iyong plano upang lumikha ng isang perpektong daigdig ay mabuti. Pero, kapag ako ay sumama sa iyong gagawing space-time, mayroong isang katulad ko ang magsasakripisyo, sagot ni Shirone. Hindi ko sinasabi sa iyo na pumili ka. Dahil kapag tumanggi ka, wala akong pagpipilian kundi ang pagpiripiresuhin ka, sabi muli ng babae. Kahit ano pang sabihin at gawin mo sa akin, hindi ko talaga gagawin ang nais mong mangyari, seryosong sabi muli ni Shirone. Kung ganoon, pagsisisihan mo na tinanggihan mo ang mga nais kong gawin, sabi muli ng babae at nagsimula na itong gamitin ang kanyang salamangka laban kay Shirone. Alam ko na ngayon, ang spot at ang space-time matrix na tinutukoy mo ay katulad ng isang spirit zone at ito ay ang iyong spirit zone. At ibig sabihin lamang nito, ikaw ay isang tunay na salamangkero, seryosong sabi ni Shirone. Shirone, huwag kang gumawa ng anumang bagay na pagsisisihan mo. Sa palagay mo ba ay matatalo mo? Ako, sabi muli ng babae. Ayon kay Shirone,
walang paraan para matalo niya ang babae dahil ang babaeng ito ay isang tao na nakarating na sa antas kung saan tinawag nito ang sarili bilang isang Diyos. Ayon pa kay Shirone, ang babaeng ito ay marahil na mas malakas pa kaysa kay Bilthor Arcane. Hindi ako nararapat sa lugar na nais mo. Nang mabuksan ng magsasaka ang immortal function, nawala ang kanyang katawan nang walang kahit na anong bakas. Gayunpaman, sinabi mo na ang aking pisikal na katawan ay umiiral sa ibang mundo. Kaya naman, maaari pa akong makabalik. Tama ba? Tanong ni Shirone. Oo, tunay na kaya mong makabalik. Gayunpaman, walang posibilidad na magtagumpay ka. Makakaranas ka lang muli ng kamatayan, sagot ng babae. Kahit na, susubukan ko pa din. Gagawin ko pa din ang aking makakaya para makabalik, sabi muli ni Shirone. Ayon sa babae, ang pagkuha kay Shirone ay hindi isang problema. Ang problema ay ang nag-uumapaw nitong lakas at kapangyarihan dahil maaari nitong masira ang buong espasyo. Ang spot ay unti-unting lumaki. Ang lugar na ito ay ang spot na dumadaan sa space-time. Sa oras na pumasok ka dito, dadaan ka sa proseso kung saan, muli kang makakabalik, sabi ng babae. Hahayaan mo ba talaga akong bumalik? Tanong muli ni Shirone. Pangako mo muna sa akin, kapag hindi ka nagtagumpay na makabalik sa iyong orihinal na mundo, babalik ka dito at gagawin mo ang nais ko, sagot ng babae. Si Shirone ay lumapit na sa spot upang pumasok sa loob. Inuulit ko, kapag hindi ka nagtagumpay ay babalik ka dito, sabi muli ng babae. Maraming salamat dahil hinayaan mo akong makabalik sa aking mundo, sabi muli ni Shirone at tuluyan na nga itong pumasok sa loob ng spot. Masyado pang maaga para ikaw ay magpasalamat. Ito ay hindi madaling pag-asa para sa isang dalisay at espiritual na pagbabalik sa isang komplikadong pisikal na katawan, maliban na lamang sa mababang katawan ng isang tao na puno ng mga kasuklam-suklam na elemento. Kung hindi mo ito mapaglalabanan, ikaw ay magiging isang kakaibang nilalang, sa halip na isang tao. Kaya naman, ngayon pa lang, kung sumusuko ka na, maaari kang humakbang pabalik dito, sabi muli ng babae. Hindi ako susuko. Hindi ako susuko, gagawin ko ang lahat para magtagumpay ako. Paalam na sa iyo, sabi muli ni Shirone at ito ay nagpatuloy na. Ayon kay Shirone, pag siya ay nagpatuloy, maaari na siyang makabalik. Si Shirone ay nagpatuloy, ngunit, ang lugar na kanyang napuntahan ay halos katulad din ng kulay puting espasyo na una niyang napuntahan. Ngunit ngayon, naisip ni Shirone na maraming mga bagay ang kakaiba. Bakit daw kaya napakabilis na pinayagan siya ng babae na makabalik? Ngunit, sa kasamaang palad, biglang naisip ni Shirone na siya ay nakulong sa espasyo ng oras.